May ugali si Donald Trump na parang isang alkoholiko at si Elon Musk ay inaabuso ang mga droga. Alam ni Trump na gusto ni Vladimir Putin ang buong Ukraine habang magaspang ang asal ng koponan ni Zelensky sa mga lihim na pag-uusap. Nagkaroon ng malaking eskandalo sa koponan ni Trump dahil sa huling panayam ng pinuno ng White House staff na si Susie Wales. At ang panayam na ito ay nagdulot ng napakaraming ingay na pati si Trump ay kinailangang lumabas at sabihin na sinusuportahan pa rin niya si Wales. Sa panayam, sina Trump, Musk at Wales ay binatikos ng husto ni Wales. Isa sa mga pinakanatatandaan na pahayag mula sa panayam ay ang sinabi niya na ang ugali ni Trump ay parang isang taong lulong sa alak. Si Elon Musk ay matinding gumagamit ng ketamine at si Vice Presidente J.D. Wales ay taga-suporta ng teorya ng sabwatan. Pero may mga bagay din na hindi masyadong pinag-uusapan tulad ng pag-amin ni Wales tungkol sa lihim na galaw ni Donald Trump sa paligid ng Venezuela o ang pahayag na sabik si Trump. Pero si Wales rin, diretsahang nagsabi. Binasa niya ang mga file ni Epstein. Nandoon si Trump, kaya hindi niya inilalabas ang mga file na iyon. Pero ang pinakamahalaga para sa manonood na Ukrainian ay ang pag-amin ni Wales. Alam ni Donald Trump na si Vladimir Putin ay hindi kapayapaan ang hangad kundi ang buong Ukraine. At nabanggit din ang di umano'y bastos na pakikitungo ng koponan ni Zelensky sa mga Amerikano sa pribadong usapan. Sige, himayin natin ang panayam na ito ng sabay-sabay dahil maraming kawili-wiling bagay ang nabanggit doon. Ang pangalan ko ay Alexi Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, mag-like at mag-iwan ng mahaba-habang komento sa video na ito. Malaking tulong ito sa pagpapalaganap ng mga episode sa YouTube at lubos akong magpapasalamat sa inyo para dito. Mag-subscribe rin kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Ang link ay nasa video description. Doon kami naglalathala ng mga balitang natatanggap namin agad. Dahil dito, nagbigay si Susie Wales, pinuno ng White House Administration, ng ilang tapat at minsang hindi kanais-nais na opinyon sa serye ng panayam ng Vanity Fair na lumabas nitong Martes para kay Pangulong Donald Trump sa plano niya para sa ikalawang termino at sa mga malalapit niyang tagapayo. Sa mahigit 10 panayam, hayagang nagsalita si Wales tungkol sa pagtatrabaho kay Donald Trump at iginiit na ang Pangulo ay may ugali ng isang alkoholiko kahit nakilala siyang hindi umiinom. Inamin niya ang paghahangad ni Trump ng paghihiganti at sinabing marami sa mga ginawa niya sa ikalawang termino ay dahil sa pagnanais niyang maghiganti. Sinabi rin ni Wales na ang digmaan laban sa Venezuela ay hindi para labanan ang droga, kundi para palitan ang rehimen. Ayon kay Wales, sa mga pribadong pag-uusap ay nagdududa si Donald Trump kung talagang naghahangad ng kapayapaan si Vladimir Putin at naniniwala siyang ang tunay na layunin nito ay sakupin ang buong teritoryo ng Ukraine. At ayon kay Wales, walang pagkakaisa sa koponan ng presidente ng Estados Unidos tungkol sa tunay na mga layunin ni Vladimir Putin. Sabi nga may grupo na alam na natin kung sino. Ito sina Steve Witkoff at Jared Kushner bumubulong kay Trump na gusto ni Putin ng kapayapaan at magaling siya. Hindi kasalanan ng Russia. Kasalanan lahat ito ng kanluran. Masama ang mga Europeo. Masama si Zelensky at iba pa. Sabi ni Wales, may ilang eksperto sa loob ng White House na naniniwala na maaaring makontento ang presidente ng Russia sa pagsakop sa natitirang bahagi ng Donetsk Oblast. At doon ay siguradong matatapos na ang digmaan at hindi na muling magsisimula. Gayunpaman, ayon sa kanya, hindi sumasang-ayon si Trump sa ganitong pagsusuri. Pero patuloy pa rin niyang binibigyan si Witkoff ng kalayaan para magpasikat sa Kremlin at kay Putin. Pero ang paglalarawan kay Trump ay nakakagulat. Sinabi ni Donald Trump na ipinagtanggol niya si Wales at madalas din niyang tawagin ang sarili niya ng ganoon, gaya ng tawag sa kanya ng White House Chief of Staff. Ayon kay Wales, namumuno si Donald Trump dahil naniniwala siyang kaya niyang gawin ang lahat. Parang makapangyarihan siya at kayang lutasin o gawin ang lahat. At pagkatapos ay idinagdag niya na ang ugali ni Trump ay parang sa isang alkoholiko at alam niya ito dahil ang kanyang ama ay isang alkoholiko. Sa mga high-functioning na alkoholiko, o sa mga alkoholiko sa pangkalahatan, kapag sila ay umiinom, ang kanilang personalidad ay labis na lumilitaw. Kaya medyo marunong ako pagdating sa mga matitingkad na personalidad. At sa panahon ng panayam, inamin din ni Wales na sa mga kasong legal laban sa mga kalaban ni Trump sa politika ay maaaring may elemento ng paghihiganti na parang oo, siya ay naghihiganti at magpapatuloy pa. CP.
Maaaring isipin ng iba na parang paghihiganti ito, pero hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit hindi mo dapat ganun isipin. Hindi ko akalaing gumigising siyang may balak maghiganti, pero kapag may pagkakataon, iniisip niya ito at tiyak na gagamitin. Nakakatuwa, matapos mailathala ang panayam sa Variety Fair, sinabi ni Wales na nailabas sa labas ng konteksto ang kanyang mga pahayag. Lahat ng iyon ay kasinungalingan at hindi niya sinabi iyon. Ang artikulong lumabas ngayong umaga ay isang mapanirang gawa-gawa laban sa akin. Sa pinakamahusay na pangulo, mga empleyado ng White House at miyembro ng gabinete. Sa kwento, hindi pinansin ang mahalagang konteksto at hindi isinama ang maraming sinabi ng iba tungkol sa team at pangulo matapos basahin. Ipinapalagay ko na ginawa ito upang lumikha ng isang labis na magulong at negatibong imahe ng pangulo at ng aming team. Pero heto, agad na sinabi ng may akda ng panayam na si Whipple na sa totoo lang, lahat ng panayam ay naitala. Kaya handa siyang ibigay ang mga recording ng lahat ng sinabi ni Susie Wales na binanggit. Sa sagot dito, maikli at medyo kakaiba ang sinabi ng pinuno ng staff ng White House. Lahat kayo ay nagsisinungaling. Pagkatapos nito, nagsimulang magsalita si Wales tungkol sa mga file ni Epstein. At mapapansin na inamin ni Wales na walang anumang ebidensya si Donald Trump na sumusuporta kay Wales. Walang ebidensya na sumusuporta sa paratang na bumisita si Bill Clinton sa pribadong isla ni Epstein. Binanggit ni Wales na nakita niya mismo ang mga file ni Epstein kung saan lumalabas si Trump. Kaya aktibong itinatago ito ni Trump habang natahimik ang kanyang mga taga-suporta. Siya nga pala, nasa na kayo? Pakisulat sa mga komento. Pakiusap kung nanonood kayo. Sobrang hinihiling ko. Pakisulat ninyo. Sige, nasa na ang mga file ni Epstein? Isang buwan na ang nakalipas, nagsusulat pa kayo sa mga komento sa ilalim ng mga video ko na walang nangyayari. Hindi mo maintindihan. Oo, si Donald Trump mismo ang humihiling ng publikasyon. Tingnan mo, siya mismo ang lumabas at nagsabi, "Oh sige, Kongreso, bumoto kayo agad para ilabas ang mga file ni Epstein." Sinabi ko na dati, hindi talaga ilalabas ito. Para lang sa inyo, pasensya na. Huwag maniwala agad sa mga sabi-sabi na ilalabas na raw dahil sinabi ni Trump. O ayan, isang buwan na ang lumipas. Nasaan na ang mga file? Nasaan na ang publikasyon ng mga file kahit si Trump ay pumirma ng batas? Balikan ninyo ang mga episode ko noong isang buwan kung saan sinabi ko na hindi maglalabas ng kahit anong file si Trump. Balik tayo sa panayam kay Wales kung saan nagbigay siya ng negatibong opinyon sa ilang kaalyado ng presidente, pati kay Vice Presidente J.D. Vance. Sinabi niya na 10 taon na siyang taga-suporta ng mga teorya ng sabuatan at ang pagbabago niya mula pagiging kritiko ni Trump patungong tapat na kaalyado ay para sa kanya ay pampolitika lang. Kailangan lang niyang makibagay, wala nang iba. Ibig sabihin, hindi talaga siya tagahanga ni Trump kundi nakikisabay lang sa politika. Naintindihan niyang kailangan niyang pumabor kay Trump at tama ang naging desisyon niya. Nakakatawa. Kasi si Vance mismo ay nagsabi na ngayon na siya ay talagang naniniwala sa mga teorya ng sabuatan, pero naniniwala lang siya sa mga teorya ng sabuatan na totoo. Ito ay isang sipi. Habang tinatalakay ang bilyonaryo at dating kaalyado ni Trump na si Elon Musk, sinabi ni Wales na malakas gumamit ng ketamine si Elon Musk at kakaiba siyang tao. Gayunpaman, labis siyang nagulat sa hakbang niyang buwagin ang United States Agency for International Development o ahensya ng Estados Unidos para sa pandaigdigang pag-unlad. Narito pa ang isang sipi. Sa tingin ko, sino mang naging interesado sa trabaho ng gobyerno at kailanman naging interesado sa gawain ng United States Agency for International Development ay naniniwala, tulad ko, na napakaganda ng kanilang naging trabaho. May sariling pananaw si Elon Musk dito, kaya dapat tayong kumilos agad. Kung mahilig ka sa dahan-dahang pagbabago, hindi ka makakapagpalipad ng raketa sa buwan. Tiyak may mababasag kang palayok. Pero walang matinong tao ang makapagsasabing normal ang proseso sa United States Agency for International Development. Inuulit ko, wala ni isa. Pagkatapos, bumalik na naman si Wales sa kaso ni Epstein. Sinabi ni Wales na lubos na pumalpak si United States Attorney General Pam Bondi sa kanyang trabaho kaugnay ng kaso ni Epstein. At pagkatapos ay magbibigay ako ng sipi mula kay Verity Fire. Sa tingin ko, hindi niya talaga naisip na ang grupong ito ang magiging sentro ng matinding atensyon. Sabi ni Wales, tungkol sa pagbibigay ni Pam Bondi ng mga folder na may mga materyales tungkol sa kaso sa grupo ng mga konserbatibong personalidad. Una, binigyan niya sila ng mga folder na punong-puno ng kalokohan na parang wala siyang laman sa ulo. Hindi rin siya si Ask at sa dulo ng programa, si Wales
ay nagdadala ng regular na yugto ng programa. Tungkol sa deportasyon, sinabi niyang dapat pag-isipang mabuti ng administrasyon para maiwasan ang pagkakamali. Tungkol sa Venezuela, sinabi niya na ang Pangulo, ayon sa kanya, ay gustong ipagpatuloy ang pagsabog ng mga bangka hanggat hindi sumusuko si Pangulong Maduro ng Venezuela. Dagdag pa niya, at ang mga tao na mas matalino kaysa sa akin sa usaping ito ay nagsasabi na gagawin pa rin niya iyon sa susunod. Ayon kay Wiles, pinayuhan niya si Donald Trump na huwag patawarin ang mga sangkot sa kaguluhan noong Enero 6, 2021. Sa huli, binaliwala ni Trump ang payo. Sinabi rin niya na tinangkang kumbinsihin si Trump na ipagpaliban ang anunsyo ng malalaking taripa. Ngunit nabigo siya dahil sa malalaking hindi pagkakaunawaan sa mga tagapayo ni Trump. Nakakatuwang isipin, paano kaya? Sinabi ni Wales na mas maganda sana kung mag-focus si Trump sa ekonomiya ng Amerika at hindi masyado sa Saudi Arabia at Qatar. Ewan ko, baka nagpapahiwatig siya na nakakakuha siya ng malalaking regalo mula doon, pati na rin ang pamilya niya. Inuulit ko, ang pamilya ni Trump ay may malaking negosyo sa Saudi Arabia at Qatar. Sinabi ni Wales kay Trump na dapat mas pagtuunan niya ng pansin ang ekonomiya ng Amerika kaysa bantayan ang negosyo ng pamilya niya sa Saudi Arabia. Mga kaibigan, ibahagi ang inyong opinyon at komento. Sa palagay ninyo ba ay nararapat ang ingay na kumalat tungkol dito? Dito ko tatapusin. Isulat ang opinyon at konklusyon ninyo sa comments sa episode na ito, mga kaibigan. Kung sa tingin ninyo ay naging interesante at kapaki-pakinabang ang episode na ito, maaari ninyong suportahan ang channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription sa pamamagitan ng mga link at detalye. Sa video description, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexei Pichi at makikita sa ibaba ang lahat ng detalye at link. Pumili kayo ng kahit anong format na komportable para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta ninyo. Hanggang dito na lang, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.